Magandang gabi, Pilipinas. Bayan inaasang aarangkada na ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas matapos siyang dumating sa Vancouver, Canada, kaninang umaga oras sa Pilipinas. Higit pang palalakasin ang ugnayan at kooperasyon ng Canada at Pilipinas sa pagbisitang ito ng Pangulo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente live mula sa Canada. Kenneth? Yes, Dayan, andito na nga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vancouver, Canada at bukas, July 2. Petsa dito sa Vancouver, aarangkada na yung mga aktibidad ng Pangulo para sa kanyang 4 na araw na state visit. Alas 5 ng hapon oras sa Canada nang lumapag ang eroplanong lulan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at delegasyon ng Pilipinas sa Vancouver International Airport para sa 4 na araw na official visit. Bukas inaasahang aarangkada ang mga aktibidad ng presidente at una na riyan ang pakikipagpulong niya kay Canadian Prime Minister Mark Carney. Inaasahang matatalakay ng dalawang leader ang pagpapaigting sa ugnayan at kooperasyon ng dalawang bansa sa harap ng mga hamon sa makabagong panahon at maitatag ang future-ready partnership. I expect the discussions to lay the broad strokes of a plan of action, which I will ask the Secretary of Foreign Affairs to craft with her counterpart. This plan of action will shape the next phase of our bilateral relations and ensure the sustained and dynamic growth of our partnership in the years to come. Inaasahan ding mapipirmahan ang ilang kasunduan para palakasin ang pagtutulungan ng Canada at Pilipinas sa iba-ibang sektor, kasabay ang panghihikayat pa ng mas maraming Canadian business na maglagak ng puhunan sa Pilipinas. A key focus is deepening trade and investment relations with the goal of increasing our two-way trade and bringing the Philippines within the investment radar of Canada's economic players. The mining sector, nuclear energy, IT BPM, telecommunications, cyber technology, financial services, amongst others. Higit ding mas palalakasin pa ang ugnayang pangdepensa ng Canada at Pilipinas sa pagbisitang ito ng Pangulo. Lalo't ayon sa kanya, matagal nang suportado ng Canada ang Pilipinas sa paggiit ng ating soberanya, lalo na sa mga isyu sa West Philippine Sea. Canada's consistent support, both bilaterally and multilaterally, reflects our shared interest in upholding a rules-based international order, including the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 Arbitral Award. It is thus imperative that we further strengthen this connection with our long-standing friend and partner as we navigate the shared challenges that we face as Pacific nations. Kasunod yan, pag-uusapan din ng Pangulo at ng Prime Minister ang mga usapin na magpapatibay sa multilateral cooperation sa Indo-Pacific at ASEAN region. I will also invite Canada to play a more proactive role while the region addresses the impact of the situation in the Middle East. I will talk about the Philippines' goals as this year's ASEAN chair on ensuring energy and food security, strengthening maritime cooperation, and promoting the safety of ASEAN nationals. I will convey the Philippines' keen interest in continuing its regional work with Canada through the ASEAN-Canada dialogue and other ASEAN mechanisms. Yes, alas 3 pa lamang ng madaling araw dito sa Vancouver at mamayang alas 11 nga ay magsisimula na yung mga aktibidad ng Pangulo at una na riyan yung kanyang bilateral meeting kasama si Canadian Prime Minister Mark Carney kung saan mapag-uusapan nila yung mga usapin na magpapalalim pa ng bilateral relations ng dalawang bansa. Inaasahan din na sasaksihan nila yung pagpirma sa ilang kasunduan sa pagitan ng Canada at Pilipinas na susundan ng isang joint press conference. At yan na muna ang latest mula dito sa Vancouver, Canada. Balik sa iyo, Ice. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.